Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Sa pagpapatuloy po ng serye ng ating pagtalakay ukol sa West Philippine Sea. No? Ang tatalakayin naman po natin ngayon ay yung lagi nating naririnig sa balita, no? Na Mutual Defense Treaty. No? So ano ba itong Mutual Defense Treaty or Mutual Defense Pact? No? Na lagi nating naririnig na ini-invoke, no, ng mga tao o sa media halimbawa na huwag tayong matakot sa China kasi meron tayong Mutual Defense Treaty or kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos, no, between ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Subalit para lubusan po nating maunawaan, no, ano ba itong kasunduan na ito? So tatalakayin po natin ngayon, no? Ito pong kasunduan na ito sa pagitan ng Pilipinas at ng United States, no? Sa pagitan ng Manila at ng Washington, no? Ito po ay tawag niyan nangyari noong August 30, 1951, no? Yan po ay sa pamamahala ng dating Pangulo Diosdado Macapagal. Okay? So, the agreement was concurred by the Senate, resolution number 84, May 12, 1952. Philippine Instrument of Ratification was signed by the President August 27, 1952. No? Agreement entered into force August 27, 1952 upon the exchange of ratification between the parties. No? It was proclaimed by the President, Proclamation number 341, no, series of 1952. Okay? So, ano po ba ang nilalaman ng Mutual Defense Treaty? Di ba? Automatiko ba ang pagtulong na inaasahan natin sa Estados Unidos? No? So, ano po ba ang mga nakasulat po rito? So, basically, itong Mutual Defense Treaty po, no, meron po tayong hawak na kopya rito. No? So basically, ang nilalaman po nito ay kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Amerika o Estados Unidos para kung sakali mang magkaroon ng atake, no, diyan po sa Pacific region, okay, ay magtutulungan po ang dalawang bansa. So lilinawin po natin 'yan, no. Ang pinaka mahusay po rito, ito pong article, yung mga artikulo po rito, ito po yung babasahin natin, no? Kasi ito pong sa taas, no? Itong bago dun sa mga artikulo, ito po ay pagpapatibay lamang ng samahan ng dalawang bansa, no? So, Article 1, the parties undertake as set forth in the Charter of the United Nations to settle any international disputes, no? In which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace, no, and security and justice are not endangered, and to refrain in their international relation from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations. So dito po sa Article 1 na to, sinasabi rito na yung pagre-resolve ng dispute hangga't maaari po ay peaceful means, no, na hindi po hadlang or hindi po makakabangga doon po sa purpose ng United Nations na pagkaisahin o sa ang mga bansa, no? So Article 2, so ito po, no, ito po sa Article 2, in order more effectively to achieve the objective of this treaty, na itong mutual defense nga, parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack. So ang tinutukoy po ritong malinaw ay kung magkakaroon po ng armed attack, both governments or both parties, so individually and collectively, no? So in their own capacity, in the spirit of mutual aid, ay lalabanan nila yung armed attack na yan.
Okay? So dito naman po sa Article 3, the parties, no, through their foreign ministers or their disputes or their deputies, no, will consult together from time to time regarding the implementation of this treaty. And whenever in the opinion of either of them, the territorial integrity, political independence, or security of either of the parties is threatened by external armed attack in the Pacific. So, ibig sabihin, sinasabi rito sa Article 3, ma-activate lang yung Mutual Defense Treaty pag nagkaroon ng external armed attack. No? Basically, itong mutual defense po, ang pinangalagaan po rito, yung, no, base po sa ating pagkakaintindi, kasunduan po ito sa pagitan ng United States at ng Amerika para po, no, ang pinaka-objective po rito ay mapanatili yung kapayapaan sa Pasipiko, no? The Philippines being the archipelago ay napaka strategic po ng ating lokasyon bilang isang bansa sa pagpapanatili po ng kapayapaan sa karagatang Pasipiko. No, napakaganda po ng lokasyon ng ating bansa sa puntong iyan, no? Kaya nga yung interest po ng Estados Unidos hindi po nawawala sa Pilipinas, at yan po ang dahilan kung bakit sa ating kasaysayan ilang mga bansa po ang sumakop sa atin, di ba? Yan po ang isa sa mga dahilan. Pagdating po rito sa Article 4, dito po maliliwanagan tayo na hindi po automatikong na-activate ang Mutual Defense Treaty. Di ba? So, hindi ito automatic. Nakalagay po rito, each party recognizes that an armed attack in the Pacific area on either of the parties would be dangerous to its own peace and safety, and declares that it would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes. Di ba? So, ibig sabihin, hindi otomatiko na, let's say, inatake tayo dyan, susugod ang Amerika. No, let's say, may umatake sa atin dyan, isang foreign country, dyan sa Pasipiko. Hindi otomatikong susugod ang Amerika kasi nakalagay po rito, maliwanag, it would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes. So, ibig sabihin, pag sinabing constitutional processes, ang pagresponde po ng dalawang partido ay dapat dumaan po sa kani-kanilang kongreso. Di ba? So, kaya nga, ano pong ibig sabihin yan? So, may delay po doon sa punto na yan. Habang let's say, inatake po tayo ng isang bansa dyan, ng dambuhalang bansa dito sa Pasipiko. So, hindi automatikong magpapadala ng responde ang Amerika. Di ba? Kasi, nakabase yan, dadaan muna yan sa kanilang kongreso. Okay po? So, pagkakaisaan pa yan ng kanilang mga mambabatas, mga congressman at senador. Di ba? So, it means delay sa puntong po niyan. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations. No? Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security. So, doon pa lang po, upon assessment doon sa senaryo, doon pa lang po gagalaw, papasok yung United Nations. Okay po? So, ito po yung isa sa mahalaga ring rito, no? Dinefine po nila yung armed attack na sinasabi. Article 5, for the purpose of Article 4, an armed attack on either of the parties is deemed to include an armed attack
on the metropolitan territory of either of the parties or on the island territories under its jurisdiction in the Pacific Ocean, its armed forces, public vessels, or aircraft in the Pacific. Ito lang po ang gusto kong linawin po sa inyo. Ha? Pag sinasabi raw pong armed attack dito, armed attack on the metropolitan territory, no? Ng dalawang bansa, no? Sa punto pong ito, ang tinutukoy po natin dito, Pilipinas, kasi tayo po ang under threat ngayon, no? Diyan sa West Philippine Sea. Ngayon, metropolitan territory. So, urban area, Metro Manila, mga ganyan. Or, on the island territories under its jurisdiction in the Pacific Ocean. O diyan po pumapasok yung West Philippine Sea. Ngayon, isa pong lilinawin natin dito. Sabi rito, island territories under its jurisdiction. Di ba? Tandaan po natin, yan pong West Philippine Sea, yan po ay itinuturing na disputed island. So, sa punto pong ito, mahirap pong, ewan ko lang po sa mga international law expert, no? Ano po ba yung tinutukoy na island territories? Pagka ba meron ka lang, yan po yung sinasabi natin, no? Pag sinabi po bang island territories, kahit ba sovereign rights lang meron ka, pwede po ba yun? O pag sinabi po bang island territories, dun lang po sa mga isla na meron kang sovereignty or soberanya. Yan po ang isa sa mga dapat linawin po dyan. No? Kaya nga po tayo nagbablog ng ganito. Sana po may makasagot din sa part ng mga sana may mag-react po rito. Kasi island territories under its jurisdiction in the Pacific Ocean. Medyo big po yan. Di ba? Kasi marami pong mga hati po ang dyan, no? Dyan ba sa West Philippines itinuturing na disputed island yan? Di ba? Hanggang saan ba? Maritime jurisdiction lang po ang meron tayo dyan. Di ba? Sovereign rights lang po ang meron tayo dyan. Hindi po sovereignty. Di ba? So, tayo po ay nagtatanong lamang, no? Tinatalakay po natin tong Mutual Defense Treaty. Hindi naman po tayo ang rito. Pero gusto lamang po natin magtanong bilang isang mamamayan, di ba? Karapatan po naman siguro natin yung nalinawin ito. Di ba? Kasi kung magkaroon po ng gera dyan, kawawa po ang sambayan ng Pilipino rito. Di ba? O, yan po ang gusto nating linawin dito. Di ba? So yun na, no? So, yung pag-atake na yan, armed attack, atake sa metropolitan territory, island territory, armed forces, public vessels, or aircraft in the Pacific. Ngayon, yung nakaraang dyan, hindi pa raw maituturing na armed attack yan. No? Kasi yan daw po ay wala naman daw pong nagpaputok, sumabog, or what. No? So, yan po yung definition nila dyan. No? This treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security. Okay? So, Article 7, this treaty shall be ratified by the Republic of the Philippines and the United States of America in accordance with their respective constitutional processes. So, inulit na naman po. No? Constitutional processes and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Manila. Diba? So, yan po yung mga dyan. So, this treaty shall remain in force indefinitely. So, wala pong to. Indefinitely po nakalagay dito. No? So, either party may terminate it 1 year after notice has been given to the other party. Okay. So, indefinite ang Mutual Defense Treaty at pwede itong i-terminate dapat 1 taon, no, bago yung effectivity. Okay? So, 1 year notice. Okay? So, yan po yung sa ating mga kababayan, no? Huwag po tayong masyadong akala natin laging merong superhero na nasa likod ng ating bansa, no?
Sabi nga rito, nakalagay dito, pwedeng mag-react ang bawat party, bawat bansa, o yung bansa, of course, tinutukoy natin to United States, in accordance with their constitutional processes. Ang mahalaga po rito, no, habang nandito tayo, habang payapa ang sitwasyon, no, magpalakas po tayo na bagay na ginagawa naman po ng ating gobyerno. Yan po ang dapat natin gawin kasi yung pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, yan po ay naunsyame, sabi ko nga sa inyo, after EDSA Revolution, di ba? Kung siguro wala lang tayo pong data, no, bagay na i-research din po natin. After EDSA Revolution, binawasan ng budget ng ating sandatahang lakas, no? Dahilan kung bakit yung ating mga sasakyang pangdepensa, no, yung ating mga sasakyang militar, nahirapan tayo sa pagbili, di ba? Hanggang sa humina yung ating capability, no, para proteksyonan yung ating coastline or yung ating hindi natin mapaigting yung ating maritime security. No, salamat sa panahon ng ating dating Pangulo Duterte at ngayon po sa panahon ni Bongbong Marcos, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil itinutuloy yung AFP modernization. Yan po ang importante rito para mapalakas po ang ating sandatahang lakas. Sabi nga po ng isang matandang kasabihan, no, habang wala pang bagyo, magsuhay ka na nang di ngumangapa pag lumaki ang sigwa. Di ba? So habang payapa, habang tahimik, dapat magpalakas tayo, no? Kung sakali mang dumating yung punto, di ba, na kailangan nating talagang ipagtanggol ang lalaban naman po tayo, di ba? Yun po ang diyan. At meron tayong ibubuga. No, hindi po sa ngayon na halos isang bahing, isang pitik lang, pwede ho tayong mapulbos, di ba? So, sana po wag akong ma-misinterpret po rito, no? Ang gusto lang po natin ay magbigay ng hanggat maaari, nagtatanong tayo, ano po ba itong Mutual Defense Treaty nito? At huwag tayong magbigay ng false hope sa ating mga kababayan na kung sakali mang dumating yan, may tutulong sa ating parang superhero at kakayanin natin ang mga unos na yan. Hindi po ganun kadali ang gera. Okay po? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.